Tuwing wala ang kuya ko sa bahay, ang asawa niya ay laging kumakatok sa kwarto ko hanggang sa, "Dear Ate Elma, ako po si Ryan, 27 taong gulang, at may isang lihim na halos isip ko gabi-gabi. Nakatira pa rin ako sa bahay ng mga magulang ko, pero dahil si Kuya Marco ay madalas sa trabaho at sa ibang probinsya naka-assign, kadalasan ay si Ate Nika lang ang naiiwan kasama ko sa bahay. Maayos naman kami nung una. Para lang akong kapatid sa kanya. Lagi niya akong pinagluluto at tinutulungan sa mga gamit ko. Pero nagsimula akong kabahan nang mapansin kong tuwing umaalis si Kuya, ay palagi siyang kumakatok sa kwarto ko. Minsan para manghiram ng gamit. Minsan para lang daw makipagkwentuhan. Una kong inisip na normal lang iyon dahil magkadugo naman ang asawa niya at kapatid ko. Pero habang tumatagal ay may kakaibang sa boses niya na hindi ko maintindihan. Hanggang isang gabi, nang bumuhos ang ulan at brownout sa bahay, kumatok siya ulit at sa pagkakataong iyon, hindi ko alam kung paano nagsimula, Ate Elma. Naramdaman ko lang na pareho kaming nadala ng pagkakataon at emosyon, at bago ko pa mapigilan ang sarili ko, nang hindi ko sinasadya. Pagkatapos noon ay pareho kaming tahimik at parang walang nangyari, pero sa mga tinginan namin ay may lihim na kasunduan. Minsan, ay ako pa mismo ang umiwas, pero siya ang laging naghahanap ng paraan para makausap ako. O kaya ay bigla na lang pupunta sa kwarto ko kapag alam niyang wala si Kuya. Sa bawat sandaling iyon ay ramdam kong lalong hindi ko alam kung paano aayusin. Hindi ko naman sinasadya, pero tila ba unti-unting nadadala ako sa ideyang may nagmamahal sa akin sa dumating sa punto na halos hindi na ako makatingin sa kuya ko kapag umuwi siya tuwing weekend. Lagi siyang masaya, proud pa sa asawa niyang laging nagpapadala ng pagkain sa kanya at sa pamilya. Minsan pa ay sinasabi niyang swerte siya dahil mabait daw si Nika at maalaga habang ako naman ay nakikinig lang, bitbit ang bigat ng konsensya. Gustuhin ko mang umalis o umiwas, parang laging may dahilan si Ate Nika para manatili akong malapit sa kanya. Mga simpleng utos, kwento, o paanyaya. Alam kong mali, Ate Elma, pero sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak sa mga panahong nag-aaway sila ni Kuya, ay hindi ko rin maiwasang maawa at doon nagsisimula ulit. Ngayon ay ramdam kong hindi ko na kaya ang ganitong sitwasyon. Hindi na ako mapakali tuwing nakikita ko silang magkasama. Dahil sa loob-loob ko, alam kong ako mismo ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng lamat ang tiwala ni Kuya sa asawa niya. Minsan ay naiisip kong umalis na lang sa bahay, pero paano kung mas makahalata siya kung bigla akong lumayo? Alam kong walang magandang kahihinatnan ng lahat ng ito, pero tila ba bawat araw ay nagiging mas mahirap lumayo kaysa lumapit. Ate Elma, dapat ko na bang sabihin kay Kuya ang lahat? O manahimik na lang ako habang unti-unting ang pagkatao ko? Maraming salamat po.